Ohohoy. Ohohoy. Ang sukal. Salamat sa invite mga kalawot. Ama namin. Ama namin. May pagdating nga para sa anak ni Paring Kalaot. Oo, ulit kaya yung yung sayawan natin sa kubo. Yun, isang magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalaot. Ngayon po ay araw po ng linggo. So hapon na po at yun nga kuha natin kahapon yung adventure namin kahapon. So napakaganda rin po ng ating kuwan doon, ang aming pinuntahan. So ngayon tayo po ay nandito sa bahay at aking nililinis yung aking mga okra. Kakunti na lang kuan, kakunti na lang kung pinagkakain pala ng manok. So ngayon atin mo nang lilinisin yung katabi niya. Ayan yung mga puno niya. Dahil yun ang natumba yung iba. Kinakapar ng kinakahan ng manok. Tapos mamaya tayo po ay mag-iipon po ng mga talisay. Ito ang dami kasi ditong natubong mga talisay. Ilagay natin siya sa plastic. At maganda yan. Maganda yan siya sa mga kuan, tawag nito, sa pantanim sa mga tangib na lugar. Tagay kasi yan ayan magandang puno yan. Parang silungan ng mga manok, hapunan ng manok. So makapagdala tayo niyan doon sa Kalaka pagka ipag tayo niyan. So mabilis kasi yan tumubo ngayon tag-ulan. Yung maglilinis na muna tayo sa ating ukra. Ito yung pinagkakaka ng manok. Tapos sa ating madamo-damuhan para diretso na yung kanyang paglago. Yung iba dito malalaki na hindi sila pare-parehas. Tapos mamaya ang mga puno tayo sa marami ng plastic ng tawag nito, ng mga naubos na mga halaman, yung mga namatay na halaman. Natin kung nilalagay dyan. Ito matubo na. At madilig-dilig yan. Mabilis naman yung limon. Hindi ko muna inalis yung harang. Gawa ng manok. Malaki na. Malaking puno na. Bubungan na to. Kahit may isang puno ng ukra dami kong bumungan. Sayang yung iba matay lang. Sobrahan sa ulan. Pati puno inanod na.
Yan. Ito mga puno na to. Ito mga puno na to. Tataba ng puno ng okra. Be, ika, tulungan mo ako. Ito, pag bumunga ito, ulam na to. Masarap yan na pag mayroon kang bagoong na balayang. Magbunot ka mo din yun. Magbunot ka dyan. Para kayo magbunot dahon ka. Yeah! Sa mga kanita. Kahit ano. Huwag lang natin. Baka bunutin ni Wewe yung tanim mo. Yan o, okra, masarap to. Ulam natin okra. Baka mabunot. Eh, yung ano mo pa. Okra? Ito? Ha? Okra? Hindi. Ito? Body part. Ito? Oo. Ito? Okay. Ito mo dyan. Ito, wag lang yung sinabi. Ayan mo na, okay? Pero yung pupunutin yun, paano? Sige. Yung trabaho natin. Hindi pare-pareho. Lagyan ko lang ng tanda. Para yan o. Ayos na yan. So mamaya manggunguha tayo ng tawag nito. Yung mga buwan o plastic at atin pong dalagay yung sa kuan yung mga talisay punla. Yung ba mga kalaot ito? Yung mga puno po ng talisay ating tatabi. Yan, ito. Maganda kasi pagka nakalagay siya sa plastic, kaya pag napapalitan na siya ng malaking plastic, ano na siya.
kasi ditong napupunla eh. Yun o, ang dami mga puno. Ayun o. Diba? So, kukuha pa tayo ng plastic. Kukuha pa tayo ng plastic mga kalaot. Dahil pa eh. Plastic. Dalawa pa. Pasahero na ako. Ito pa. Ito pa. Yan. Marami pa mga kalaot to. Ang dami pa dito tumubo. Kasi ang dami kasi bunga dito ng talisay eh. May pasahero na ako. Ayan. Ano pa dun? Wala yun. Ang dami na yan. Para pagka may humingi, hindi na kailangan bunutin pa. So ililipat na lang, bubuhatin na lang siya, di ba? Yan. Maganda kasi yan siya itanim sa mga gilid-gilid ng lupa, mga tao. Yan, dahil pa oh. Ito, talisay pa yan. Kasi daming buto dito ng talisay. Kung tumutubo na lang kung saan saan. Right. Bah. Minsan kasi mga kalaot mayroong hingi sa atin dito ng kuwan. Tapos pag garto nakahaba, tapos bago mabunutin, mamamatay siya. Iba na itong gartong na ilipat na. Kasi bubuhatin mo na lang yan, tapos ilipat mo siya sa
Hindi kaya putulin mo yung galon bago ilipat na lang dun sa kabila. Para pag putulin mo yung galon magagalaw pa yung ugat eh. Mas maganda rin plastic din ang paglilipatan para ibaon na lang at saka alisin na rin yung plastic. So, marami pa dito ang puno talisay. Yan oh. Yan. Ito. Puno pa yan. Kataba ng okra oh. Kakabungan na yan. Kakabungan na yan. Alright, so yan po mga kalaot. At hapon na naman at ating palang dilig-diligan konti yung ating kinuhaan kanina. Ang tawag dito yung talisay para mabuhay. Ay gray, dilig-diligan natin dahil kabubunot nga pala. Kunti lang. Para sumiksik. Yan. Ukura kahit hindi na yan didiligan, basta pa naman yung lupa. Yun lang kasi bago po silang binunod. Yan. Ay, mayroon pa dito. Isang araw ulit atin po siyang dadagdagan para lumaki, dumami. Madali na lang po siyang kunin at itanim pagka ganyan, dahil ililipat lang po yan siya sa dahon. Plastic na ibang plastic, mas madali kasi siyang ililipat pagka ganyan kaysa saka mo siya dudukalin sa lupa, dahil pag tinamaan po yung ugat, pag dinukal mo sa lupa may posibilidad pang lanta. Yan, kagaya niya no, yung tinanim ko lang yan dyan eh. Yan ang una, pati ito yung kuwan na yan nakita ko lang yan dun sa may kuwan na tabing dagat. Ay, medyo tumahirig lang siya, pero tuwid naman yan eh, kasi dumaan kasi yung bagyo nung nakaraan, yung Christine. Bukod sa nakuha na yung tubig, natulak pa siya ng hangin, kaya medyo tumagilid siya. Maganda yan siya itanim doon sa kalaka. Maganda yung puno ng talisay, malalaki kasi ang ugat niyan, at saka marami din yan ugat, kaya ganda din yan siya. Tingnan mo mga ugat niya no. Yan, lalaki ng ugat, kaya mas kuan yan, tawag nito, mas pigil sa lupa pagka ganyan na kuan na kahoy. Iba yan kasi lagi yan siya sa tabing dagat na tubo. Yan, malaking ugat yan oh. Tapos lalim-laliman lang ng konti ang pagbabaon para ang kuan yan, ang ugat medyo kapit talaga sa lupa. Kasi pag mababaw yung baon mo, lutang talaga yan. Saan ka? Anong lulutay mo? Wow, sinigang. So yan, bukas na naman tayo maghanap ulit ng plastic. Kasi naghanap ako doon kanina. Yung mga namamatay na tutuyo na puno, yung aking kinuha, kagaya nito, mayroon pa oh. Yan, ito. Ayun. Lalagyan na naman natin to. Right.
Alright mga kalaot, at yan ay hapon na naman at tayo po ay nagluto pala si Mars ng sinigang na tilapia na naman. Ay, ang sarap niyan. Sinigang na tilapia na walang kamatayang tilapia ang aming ulam. Tanim mo tong kangkong oh. Bukas na itatanim ko sa batya, laging lupa. Tapos lagi mong buhusan tubig para Diak. yan at kakain mo si Axel nanonood. At kain tayo mamaya. At ito medyo maulan na naman ng panahon. Medyo kumukulog. At yung aming aso at medyo natatakot na rin siya. Para na rin po siyang may phobia sa mga kulog. Takot talaga yan pagkaagar to. Pag kumukulog. Kaya nasiksik talaga yan siya doon sa loob. Potol! Halika dito dali. Tol. Ayan si Potol, walang pakialam. Siya na lang nag-iisa. Siya na lang nag-iisang putol. Namatay na lahat. Papatay na. Isan yung isa. Nadagdagan natin at meron tayo 10 kuan. Yun, tama-tama umulan. 10 talisay. Bukas uli atin dadagdagan yan. Lahat yung mga nasibol dito ilalagay na nasa plastic para pag inilipat diretso na siya. Tataba na rin yung okra. Lumalaki na rin yung okra natin mga kalaot. Malapit na po yan. Saka ito. Pero ang iba ikuan medyo maliit pa. Hindi pare-parehas yung kanilang tubo. May parehas sabay-sabay ko naman yung tinanim. May mahaba, may maliit, may payat, may mataba. At kagaya nito mataba oh. Yan ang unang bubunga, di ba? So pagka nakabunga na yan, ay wala problema, saglit lang naman yung mayroon kang bagoong tapos kalamansi. Ang sarap na yan, nilagang okra. Idibabaw na lang sa kanin. Nakakatakam. Kain na si Mars oh. Kain po tayo, kalaot. Ika na be, sabay tayo be. Wow, bagong ligo si Bibi Junior. Alright, saka kain na rin sila. Mamaya-maya ako. Yan mga kalaot, ay kakain naman. At tapos na sila kumain. Alas ka dyan. Diyan ka muna. Ano naman sa iyong buwan. Kain muna kami. Kain muna tayo. Magugas muna tayo ng kamay. Magugas muna tayo ng kamay. At kakain. Walang mating ay. Alas ka dyan! Alas muna dyan. Sinigang na tilapia. Ayan. Sinigang na tilapia na luto ni Mars. Masarap to. Masarap to mga kalaot. Masarap to. Bukas pala magbuburo ako ng tilapia. Karaot. Buburo tayong tilapia. Tilapiang at kanin. Masarap yun sa kuwan, mga nilagang talong. Bah,
Ihatid ko muna to. Tama ka, Cloud. At kakain na naman kami. Medyo madilim. Kain po. Kain po tayo. Medyo malabo. Yan. Konting ginamos. Yan. Pan po. Medyo madilim. Sarap kasi mga kalaot pagkakuan tawag nito. May pinakamaalat, paalat natin na kalamansi. Ito. Ay, paalat, ginamos at sinigang. Sinigang na kuam, tawag nito. Tilapia. Alright, tayo. Alright, so ayan po mga kalaot, tapos na nga po tayong kumain. Siyempre tinabi ko lang yung ating bagoong at pwede pa yan siya bukas. Ay, si Moneng, Areo, kumakain na si Moneng dito mag-isa. Oh, hi. Thank you, Lord. Lah, may kidlat. Kainin yung mga ano ninyo. O yung salamin ninyo ng ano niya, takloban. Yan, thank you, Lord. Alright, ating pong magandang umaga po sa inyo. At ngayon po, naabutan po siya ng kinamagahan. Yung ating pong kinuhan kahapon po, kumustahin lang po natin. Wow, ito na po siya. Sariwang sariwa, fresh na fresh siya ang pagkakuan, hindi siya nalantaw. O, diba? Ito mahamog pa lang dahil maaga pa. Ang oras natin ay alas 6 pa lang. Saktong-sakto pa lang pag alis ng estudyante. Tiningnan ko na yung ating binunot kahapon. So ito pa lang kuan, talisay mga kalaot. Mayroon pang nakita ko sa mga doktor na kuan. Maganda pala itong kuan ito. Gamot daw yun to sa katawan. Siyempre kaya pala pagka ang dahon yan, nakapagpagamot din sa tanggal sa lamig. Yung talbos nito, yung pupukpukin, tsaka itapal, lagyan ng langis, itapal sa likod. Alis daw yung sakit ng tiyan. Tatapal basta nakakakuan din sa lamig to sa mga. Tapos ang bunga naman yan ay kinakain. Kaya lang ang liit, malit lang siya. Tsaka ito ay nakakapagpapigil din sa lupa. O, ayan, yung tambingi na. Ganda kasi yan pagkakuan. Pagka tuwid na tuwid yung pagkatanim niyan, yung kagaya nito, ito tumubo lang kaya hindi siya persado. Kaya pagka humangin, hindi siya nakabaon kasi
Hindi siya nakabaon, hindi siya tanim. Buto lang, ayun o. Nailipat ko lang siya, parang nilapag ko lang siyang ganyan. Galing yan sa dagat eh. Hindi ko siya sinukay. Kuan lang yan siya. Tawag yan yung suloy, nilagay ko lang pa ganyan. Kaya humaba na siya ang ganyan. Maganda siya, para siyang payong. Maganda yan siya itanim sa mga gilid na yung dahilig, para hindi po makuan yung lupa. Saan ganito nakita ko yung kuan? Sa Cebu pala. Ang dami rin puno nun sa Talisay, Cebu. Kaya ba siguro tinawag na Talisay? Maraming puno ng Talisay. Yung akin naman pinutol ko. Kasi bumaloktot siya. Pati ito tinamaan kasi agad sila ng bagyo eh. Kaya medyo tumagilid. Ay maliit pa lang tinamaan na agad ng bagyo. Ayun mga kalat, at tayo pupunta sa playa. At tawag ito, pupunta tayo sa limasan muna natin yung bangka at si Bay mamaya pa yun. Mamaya pa yun si Bay at mamaya tanghali at bibigyan niya tayo ng tilapia. Gagawin natin buro. Alright, so tara, let's go. Yan na, kumuha ka dyan. Mo lang maliit. Eh mga kalatot, nandito na nga po tayo. Ba, andito na yung bangka na Ibayot ah. Ohohoy. Ohohoy. Ang sukal na dito ah. Ang lambat ko, nadaganan pa ng kuwan. Ay, akala ko maraming tubig. Ay, buti naman. Pag hindi kasi pantay mga kalaot, hindi dadaan yung tubig doon sa may kanal-kanal. Napapaharap siya. Labo na tubig ah. Lagyan natin siya ng kuan, tawag nito, lagyan natin ng kahoy para pantay. Lalagyan natin ang tagiliran ng mga kahoy para hindi siya patatagilid. Yung kagaya nito. Ito. Yung bagay ito. Malaking bagay ito dito. Para pantay yung daanan ng tubig. Ganda sana to siya palakihin mga kalaot para maraming makakarga. Ang gagawin kasi dito pag palakihin to, babaakin pa gitna. Yan lang ang gagawin yan, babaakin pa gitna. Parang bibiyakin mo siyang hating-hati. Ito. Hahatiin yan dito mula papunta doon. Tsaka magdadagdag dito.
Kaya lang magastos pa, magastos yun. Pero hindi na yan ganyan kalaking gastos. Nga siguro mga gagastos doon ng mga dalawang balding racing. Mga isa't kalahating balde racing. So magkano ngayon ang racing? Nasa mga 2,000 yata o 2,400. Then din ako nakabili dati, kuan lang yan, mura lang yan ang racing. Tapos mat yan, saktong sakto yan ang biyak dito sa gitna yan ang biyak niyan. Saka ngayon magdudugtong ng mga 2 dangkal ang persado na niyan. Kumbaga para na yung bukang buka na siya, mga 2 dangkal. Malaking bagay na yon. Ang laki na ang lapad, sobra pa lang lapad pag 2 dangkal pa. Dapat mga 1 dangkal lang. Persado na yan. Kaya lang gagastos pa tayo, no. Ito kasya naman ditong 8 tao eh. Basta tining lang. Gastos dito ng mga 10. Malapad na to. Ay baka hindi lang siguro 10. Mga 15 siguro. Gawa ng bibili pang mga kahoy. Yung kinain na nga to ng kuwan eh, oh. Kung napabayaan natin siya ditong hindi nakabara lagi, nagkukuskusan yung mga gilid. Yung mga gilid sa mga bangka, nagkukuskusan hanggat sa nakakain sila ng mga kuwan yun. Pagka ito nabutas na kasi ang kahoy, pagka kuwan na magato na yan, pagka napasok na, pag nabutas na ito yung fiber, siyempre papasok yung ulan, pa-stack ng stack. Tagal na rin tong bangka natin, mga kuwan na to, almost mga 6 years. 6 years na rin yan. Pangatlong bangka ko na to. Bangka ko na durog puro sa bagyuhan. Durog. Tumama sa bato, ito na lang natira. Ay lakas naman kasi ng bagyo. Pero nakabara na kasi yon. Dati may kasama tayo ng hibay. Siyempre nakabara na yon. Hindi niya na kayang iangat kasi yon. Kasi magkano kilo dito sa amin ng hibay ay 30. So ngayon lumusong pala siya ng alas 3. Sabi ko saan bang ka natin guard? Sabi ko nakabaray na. Doon lang daw, doon. Diyan akala ko nakalubog. Ay okay lang kung nakalubog. Okay lang kung nakalubog. Dahil kaya pa nating pandarin, palitan lang ng langis. Yung pala nakalubog. Hindi man nakalubog pala, kumbara durog na pala. Makina na lang nakuha ko at nandoon na pala yung kuwan. Pumasok na sa mga kawakawayan. Kaya nadurog yung ganyan din kulay ng ating bangka. Yung pula naman, di naman nadurog. May batuhan din kasi dyan eh. Dyan nakabara yun. So ako umalis noon, napunta yata akong Cavite. Pagbalik ko, durog na din. Tali na lang natira. Diyan, pauwi muna tayo mga kalaot. At si Bay pupunta din dito. Uy, makakay ko lang susi. Ay. Kaya pagka bagyo ngayon, halimbawa bagyo, lagi ko nang tinataas yung bangka ko. Para hindi makakagastos na naman. Eh ngayon, wala na tayong alaga na isda. Mahirapan na tayong kumuan. Gumastos ngayon ng gayong kalaking pera. Kaya laging ingat. Let's go, pauwi tayo. Kain ng baboy. Kaya tara mga kalaot, pauwi muna tayo.
Alright, so yan po mga kalawat at nandito na nga po tayo. Wala tayong magagawa. Makita hanggang ano yan ni Gray? Ha? Ano yung kinain mo? Ano yung hinukay mo? Habol kasi yan ang daga mga kalawat eh. Pungkol! Tuh! Ba't matamlay ka? Ba't mahina na yung kilbot ng iyong puntot? Ha? Alas 7 na. Malapit doon sa may pulis. Oo. Station, yun. Oh, lawak yun. Noon, wala man ano. Yung mga kalawat, kain tayo. Inahan mo nga yung kuhan mo. Kain po tayo. Malapit doon sa bahay ni Nardong Putik. Hindi ko alam yung bayan. Kain po. Yan. Wala, face to face lang. Siman. Kapal naman yung order natin yun ha. Ilang araw na yun. Isang linggo na yata. Isang linggo na eh. Ano ka sabi? Sabihin niya yan. Nangambas ka rin sana. Yun mga kalautat. Tapos nga po tayong kumain. At kailangan lang, inantay ko lang pa rin yung tawag ito, yung ating order na kuan. Dahil nga pagagamitin po nga na yung motor at kailangan din may restoran. Lagi na tayong magpunta sa Dasmariñas kasi papasok na yung anak ko doon sa Dasmariñas. Gusto kasi niyang marine. Kaya siyempre kailangan natin ng motor at may restro. So ngayon ay hindi man yan na-under pagka ibubuton mo dahil nga kung nga po in tawag nito wala pa yung starter relay, so mamaya ko papandarin ko yan para minute naman yung matatanggal yung panis ng gasolina. Ato hindi naman pwede dito. Ayun, sa highway po kami mananakbo eh kailangan siyempre hatid ko pa yun doon sa Dasmariñas dahil hindi niya kabisado, never pa niya, hindi pa niya nakakarating doon. So alalayan lang muna natin siya bago natin sunduin. Alright. At kailangan natin siyang pandarin para hindi po mapapanis yung kanyang gasolina. Tugas lang muna natin to. Tinabi na naman ni Axel yung aking kuwan. Ako malaki ito. Hirap naman tong alo rinse na ito. Tulan ko na kasi ito eh. Kasi lost thread na yung dulo.
naman siyang papaandarin.
Matay na tuloy. So tama na. Bago na lang isang araw uli dahil medyo tumagal-tagal naman, malaga naka-andar siya. At i-off lang po natin yung gasolina. Alright, so yan. Marami pong salamat po sa nakarating po sa ating dulo ng video. Hanggang dito lang po tayo. Bye bye po sa inyong lahat. I love you all and God bless. Mag-ingat pala.